Irene, this is for you. Nakailang failure ka na ba? So that's our topic today from the book of Zig Ziglar, Better Than Good, Get Motivated. Okay. So, nakailang failure ka na ba sa buhay? So, pag nagbilang tayo, baka kulang pa yung numbers, di ba? Baka gagamit pa tayo ng, ano ba yun, scientific notation, di ba? So, mag-square root pa tayo and everything. So, ilang beses na ba tayo nag-fail sa buhay natin? Di ba? Ang dami na, di ba? Kanina lang, di ba? Nag-fail tayo. Kanina lang, nag-fail ako. Nagpunta ako sa Balloons Festival. Hindi alam ng pamilya ko. Late na ako, wala ng balloons sa Lubao. So, failure, di ba? So, failure tayo sa mga past business natin, past relationship, past decisions, mga, even sometimes education, yung kinuha nating course, tingin natin, failure. So, ang dami nating failure. Pero, ano ba talaga nagagawa ng failure sa buhay natin? So, why do we sometimes experience failure? Or ano yung pwede natin makuha sa failure? And why God is allowing failure sa atin? Di ba? Sabi nga, lahat ng bagay, sometimes, inaalaw ni Lord na may experience natin eh. For certain reasons. Na-experience natin yan. Okay? So, I just want to share this from Zig Ziglar. Ulitin natin. Thank you very much, Zig Ziglar, sir. So, I just want to share this to you, to our viewers. Okay. So, these are some of the best lessons to learn from failure. So, if you're a failure, thousands na, hundreds na ba yan? Pati weight mo, minsan failure eh, Ren. Di ba? Pati mga activities natin, pati mga exercise. Kasi nakita ko, nag-ano siya eh. Anong tawag dyan? Nagwe-weighing. Mom na. Ano ba? Nagtagumpay ka na ba dyan? Yes. Ilan ang nabawas? 9 kilos. 9 kilos. How many months? 3 months. 3 months. So, not bad. Ay, not good. Hindi, not bad. Okay, not bad. So, ibig sabihin, yung iba kasi, ilang exercise na, gym, gastos, wala pa rin, di ba? Failure ang kanilang health program, di ba? So, sa lahat ng mga failures na na-experience natin, ako, I have my own share of failures in life. Ngayon nyo lang po ako nakita na starting my journey towards success. Okay, pero ang dami ring failure na pinagdaanan sa buhay. Ang dami ding kung sa-summarize natin, 3/4 of my decisions before a failure. Diba? So, pero ano ba yung best lessons to learn from failure? Number 1, according to Zig Ziglar, is failure teaches us to depend on God. Yan. So, di ba pagka wala na lahat, wala ka na makitang pag-asa, pagka nag-pray ka, yun na eh. Diba? So, doon mo maiisip na si Lord pala talaga. Sa dulo, kay Lord din naman tayo lalapit eh. Sabi nga ng isang pastor, nag-preach siya, takbo tayo ng takbo sa Diyos, palayo eh. Diba? Habol tayo ng habol ng kasalanan, habol tayo ng habol ng barkada, habol tayo ng habol ng mga maling bagay. Eh, sa dulo, babalik din tayo sa Diyos. So, failure teaches us to depend on God. Right? Friend, pa yan naman, di ba naman? Okay, so, yun yung first lesson na tinuturo sa atin ng failure. Okay? So, failure teaches us to depend on God. Kasi kung lagi kang victorious, hindi ka na mag-i-stop eh. Hindi ka na mag-i-stop. Tuloy-tuloy ka na hanggang sa malimutan mo na may Diyos pala. Diba? Malimutan mo na meron ka palang Sunday obligations. Meron palang ministry na naghihintay sa'yo. Meron palang mga tao na naghihintay para makapag-share ka, makapag-do your missions in life. Diba? Okay, so second, number 2, failure teaches us humility. Baka kasi, minsan yung failure, sinasabi sa'yo na, oops, stop ka muna. Na maisip mo na, kailangan mong magpakumbaba, di ba? Pag puro tagumpay kasi, baka mamaya, masyado na tayong magmalaki, di ba? Masyado ka nang sabi mo sarili mo, ba, ako na to, di ba? Iba na ako. So, sometimes, may failure, para matutulong tayong mag-stop, then, maging humble, di ba? Kasi, di ba, pag may failure tayo, nagiging mapagpakumbaba tayo, nagsusorry tayo, diba, we reflect and we sit down, tapos sasabihin mo, ay, mali pala ako. Mali pala tong decisions ko. Hindi pala ako dapat nag-abroad.
hindi pala ako dapat, hindi, sorry Rena, hindi pala ako dapat nag-venture into this type of investment. Hindi pala ako dapat nag-business. So, it's humility. Tapos, doon mo maisip na, I'm sorry, I made mistakes. Sorry, I made mistakes. Okay? Third, okay, best lesson ng failure sa buhay natin. Failure teaches us that we can't always get what we want. Dahil natin gusto kung lahat na yan, magmamalaki na tayo. Di ba? May mga dialogue na whatever I want, I can get. Di ba? Hindi mo lahat makukuha. Kaya nga, minsan, hindi perfect yung situation hindi lahat papaano sa'yo ng Panginoon yung kaya may failure. It can't be perfect. Parang mag-share nila ako. I have my friend, si Ma'am Marie B. Like kanina kasi, Balloons Festival na nabanggit ko, di ba? Dito yan sa Pampanga. Lagi namin nakikita yun for the past few years, 10 years, yung ilang taon na yun, nakikita namin lagi. So, we want to go there nung nakakotse. Kaya wala kaming kotse that time. So, ngayon naman nagkakotse, wala naman siya. Sabi ko nga kagabi sa kanya, parang hindi ma-perfect ang situation, no? Hindi siya perfect. Hindi lahat ng gusto natin. We want it kung gaano natin siya kagusto, di ba? May mga dreams tayo, may mga plans tayo. And even in special occasions, na pinlano mong matagal, minsan, naiwan yung ganito, walang ganito, biglang walang power, biglang bumaha, di ba? May mga ganong cases na pinapakita, napapanood natin sa TV. So, it can't always be perfect, and we can't always get what we want. Yun na reality ng buhay. Hindi porke, sabi nga ni John Lloyd o ni Bea ba, hindi porke gusto mo, makukuha mo. Okay? So, hindi porke pangarap mo siya, makukuha mo siya. Hindi. Okay? So, may pangarap tayo na nag-fail. That's the reality. Dapat matutunan natin yan. Alright? And, next, failure teaches us to make correction in the course of our action. Diba? Baka kailangan, kaya nag-fail na yan. May mali ka ng dinaanan, diba? And i-correct mo na yon, diba? Baka may maling strategy ka, may mali kang ginawa, diba? And pag nag-fail, doon maisip ka kasi dapat hindi ko siya ginawa Dapat kasi ako na yung gumawa, diba? Dapat hindi mo na inasa sa iba. Or dapat pin-repair mo. Diba? So, halimbawa, meron kang isang malaking project, diba? Big project, big event sa company mo, pero nag-fail because you realize nagkulang ka pala ng delegation, di ka gumawa ng committee, so kulang ng mga materials, kulang ng rehearsal, diba? So, you just realize na meron kang dapat i-correct. So, next time, magkakaroon ka ng planning, even the details. Sabi nga, the devil works on the details. Kaya, minsan, nagpo-focus tayo sa mga maraming bagay, mga malalaking bagay, part ng event, pero nalilimutan natin i-check. Nandiyan ba yung posporo? Di ba? Nandiyan ba yung susi? Nandiyan ba yung tablecloth? Yung mga maliliit na bagay, sometimes hindi natin tinitingnan. Pero it contributes to the success of that big event. Di ba? So, next time, alam mo na, pati details, pati maliliit na bagay, gagawin natin. Alright? And failure teaches us character. Yun yung character, how you react. That's character. Parang ngayon, merong nag-send sa akin ng post. Ano yung pampay? Hindi ko pa nakuha. Mamaya na. So, parang ngayon, merong nag-post sa akin na isang incident. So, it's a test of character. Anong gagawin mo, di ba? So, kagad ka bang magagalit, magre-react, di ba? So, it's a test of character. Kung, halimbawa, merong dapat ganito yung mangyari, you are expecting na kikita ang yung negosyo ng, let's say, nag-calculate ka, kikita ka ng 30,000, kumita ka lang ng 10,000. It's a failure or nalugi ka. Test of character. Ang character, sisi mo ba lahat ng tao sa paligid mo? Magagalit ka? Magwawala ka ba? Or we just sit down, tingnan mo kung paano mo siya gagawin ulit ng maayos, kung paano pagbubutihin for the second time. Diba? Test of character. Kaya nga, di ba, minsan yung mga boss natin, natetest natin yung character niya. Pagka merong event, merong di magandang, medyo may namali,
Di ba? So, nagtetest mo yung character ng boss mo. Nagagalit pa siya agad, nagmumura, tinitina kang masama. Di ba? May mga ganong boss eh. Small mistake sa program, small mistake sa implementation, hindi nila ma-hold ang temper. Nakikita mo yung character, yung kasamahan ng character. Magiging masama. Di ba? Test of character. Alright? Ano pa? Ano pa yung failure teaches us perseverance. So, perseverance yung just like trying again. So, pag nag-fail ka ba, maglulugmok ka na lang sa isang tabi. Don't want to try new things. Ayaw mo na uli makipag-business partner. Ayaw ko na, tama na, dala na ako sa'yo. It's different people naman eh. It's different business. So, why don't you try it? Diba? So, ayaw ko na mag-take ng course na yan. Ayaw ko na yan. So, nag-fail na ako ng first. Diba? Alam nyo, kung there is one person na pwede nating gawing model when it comes to failure, it's Jack Ma. Ang dami niyang failure. And even the, actually, yung perseverance, doon natin matetest kay Jack Ma, di ba? So, failed, go pa rin, di ba? And even the owner of KFC, the inventor of KFC, the man behind KFC, di ba? Yung recipe niya, ilang beses nag-fail. More than 1,000 times nag-fail ang recipe niya. Pero, perseverance. Try pa rin ang try. Hanggang sa'yo, natagpuan niya na yung tamang formula. And now, diba? Hanggang ngayon, may KFC tayong kinakain. Diba? Hindi ko lang alam kung si Jack Ma kumakain ng KFC, ha? Kasi Jack Ma, the richest man in China, nag-apply siya sa KFC. 24 sila. Alam niyo, natanggap 23 lang. Siya lang hindi. Ngayon, pinakamayaman na, mayaman na siya. Hindi ko alam kung kumakain siya sa KFC. Next is last, failure teaches us that we can survive. Yeah, kaya natin ma-survive kahit wala yung fame, kahit wala yung maraming pera, kahit wala yung mga pinapangarap nating sobrang gandang sasakyan, sobrang gandang bahay, we can survive. That's the lessons of failure. Alright? So, Gilivers, these are the best lessons that we can learn from failure. If you keep on failing, just keep on trying. Okay? And of course, pag nag-try tayo, let's try different strategy, different methods. Let's partner with different types of people, diba? Let's venture into different types of business. Let's do things differently to get different results. Alright? So, if you want to be assisted by me or to be coached by me, so, Doc G, ang dami ko ng failure, hindi ko lang paano pa ako babangon. I can be your coach. Okay? So, tawagan mo lang ako, 0939-5254-311. May Viber din tayo. Or sa aking FB page, Dr. Gigi Suma, or FB account. Alright? So, and please share this video. And, by the way, bago yan, open po ang ating, dito, seminar or training for future rockstar speakers. So, message mo lang ako to join me in my 2 classes. Okay? And if you want to advertise your business, message mo lang din ako. Alright, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at umulad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.